Hello everyone! So today, papakita ko sa inyo kung paano ba makakuha ng birth certificate, CENOMAR, death and marriage certificate online sa Pilipinas. So i-google lang natin yon kung makikita ninyo. And then ito yung lalabas na website. Then i-click lang natin ito. Make sure na ito yung website na lalabas. And then basahin lang ninyo yung mga nakasulat dito. Kasi kailangan kung sino yung mag-pick up, meron kang authorization letter, meron siyang valid ID, and the same sa nag-request sa certificate. So, basahin lang ninyo ito. And then just click OK. After that, dito tayo. Makikita ninyo yung step by step na gagawin. So, fill out, online application, pay, and then wait for the delivery. So, ganun po kadali. So, dito sa website nila, makikita ninyo yung click here to request now. I-click ninyo yan. Then, after that, ito yung mga terms and conditions. Basahin lang ninyo. Sa refund and cancellation, hindi sila no refund and no cancellation pag nakabayad ka na. So, kailangan make sure na talagang gusto ninyo yung, and then click on accept. After that, ilagay ninyo lahat ng mga information ninyo dito. Make sure na tama lahat ng mga spelling. So, yun po. Lagyan natin lahat, i-fill out natin lahat ng information na yan. At pagkatapos nun, i-click lang natin yung next. At dito makikita ninyo yung mga information ninyo. I-double check din ninyo ito. And then, click on confirm. So, dapat tama lahat kung saan yung nag-request, tapos yung kung saan nila i-deliver. And then, click lang natin yung confirm. Pagka-confirm natin, dito sa tab na ito, makikita ninyo dito yung birth certificate, marriage certificate, death certificate, and CENOMAR. Pare-parehas lang po yung pag-request niyan. So, since ang i-request natin is yung birth certificate, so, click lang natin yung button na yon, and then ito yung lalabas. Tapos, may mga corresponding na questions dito. Sasagutan lang ninyo ng yes or no. And were you able to previously get a copy of birth certificate from PSA? So, yes, ito. Kasi nakakuha ako noon. So, click na yung yes. And then, click on next. Dito sa next, iano natin lahat ng mga information din. So, makikita ninyo yung corresponding fees kung magkano. So, 330 per copy. Yung CENOMAR is 430. So, yun po. And then, i-fill out natin lahat ng mga information and make sure na correct lahat ng mga information na ilalagay natin. Pagtapos natin, i-click lang natin yung save. So, click on save. And then, after that, ito, basahin din natin kung tama. Confirm if the following details are correct. And then, pag correct po lahat, double check natin na tama lahat ng linagay natin dito. Okay. Since tama lahat ng nilagay natin, i-click lang natin yung confirm. Pwede din nating i-edit. So, kung may mali, pwede nating i-edit. So, yun po. So, lahat ng babayaran dito makikita ninyo dun sa amount due. So, total amount due is 330. So, yun po yung babayaran natin. After that, click natin yung submit. Para makapagbayad na tayo.
So, yung next step is yung bayad tayo. Your batch request, importante po yung batch request na yan. Just in case may tanong kayo, pwede kayong mag-email sa kanila. So, delivery information. So, i-double check din ulit natin. Dapat i-double check natin lahat before tayo magbayad. Para walang mali. Scroll down natin sa baba. So, importante, basahin ninyo ang mga lahat ng andyan. Basahin lang ninyo yan. After that, pwede po ang bayad is pwedeng through credit card or pwede din yung gamitin yung debit card ninyo sa Pilipinas. So, kung gusto niyo yung bayaran mismo sa office nila, i-print lang ninyo ito. Tapos, dalhin ninyo doon sa office nila at doon kayo magbayad. So, since ang gagamitin ko ngayon is credit card, so, ipapadeliver ko sa Pilipinas ito. Pero pwede ding direct na ipa-deliver ninyo dito sa abroad. Pero gusto ko lang tama yung ma-request ko talaga bago nila isend dito para hindi masayang. So, yung pagbayad, yun nga, basahin din ninyo yung step by step kung paano ba magbayad. So, andito po lahat. Yung mga kailangan ninyong information. Payment through credit. Ito pa yung payment through credit. Ito yung step by step kung paano magbayad through credit. So, punta tayo doon sa back to payment. So, ito po, back to payment, delivery within the Philippines. So, click lang natin yung pay online via credit card now. So, ito din yung mga terms and conditions. Basahin ninyo lahat yan ulit. Then, click on I accept. After that, ilagay ninyo yung batch request number. Kaya importante talaga yun na i-kopyahin ninyo para ilagay ninyo dito pag magbabayad na kayo. Kung magbabayad kayo online. Alright, so, ang gagawin natin, lagay lang natin dito, and then, yung batch number, and then click on go. Okay, so, andito din lahat ng mga information. So, paulit-ulit lang para makorek. Then, proceed to payment. Click lang ninyo yun. Yun, palaging dino-double check nila para tama yung mga information natin. Yun po, ganun po kadali magbayad, mag-request. So, andito din yung mga information nung ginamit mo na card. Okay, so double check din ninyo kung tama lahat. And then, click on submit. So, ganun po kadali. So, andyan yung mga information and then click on okay. Pwede din yung i-save yan sa computer ninyo. So, hopefully, meron kayong natutunan dito. At, thank you sa panonood. So, yun po, nagpa-process na siya, confirming or accepting na yung bayad. So, transaction receipt, your payment transaction is completed. So, confirm na bayad ko na yun. And then, click lang natin yung continue. So, yun po. Pwede nating i-print din. So, sa akin, i-print ko sa aking, or isa-save ko lang dito sa aking computer. So, yun po. Yung delivery within the Philippines, I think nasa 3 weeks siya. So, 3 weeks. Visayas and Mindanao, nasa 4 weeks after payment yan. Other countries at hindi nakalagay dito pero more or less mga 3 weeks to 4 weeks din. Kasi yung FedEx na
gamit nila is mabilis po siyang mag-deliver. So, yan po. Sana meron kayong natutunan dito. At stay safe. And kung meron kayong tanong, just comment down below. And thank you so much. God bless everyone. And take care. Thank you. Bye.